Pagkatapos i-trade ng Barangay Ginebra si Art de la Cruz dito sa Northport Batangas para kay Sydney Umubere, hindi pa raw tapos ang kampo ng SMC sa mga malalaking transaksyon. Ang latest report ngayon, itutuloy daw yung Terence Romeo to Barangay Ginebra trade, pero ipapasok na nila ang Phoenix Fuel Masters dito at ang baka daw makuha ng San Miguel Beer ay ito namang si Matthew Wright. Sa ngayon, hindi pa maliwanag kung sino naman ang ibibigay ng SMB para dito kay Matthew Wright at kung isasama din ng Barangay Ginebra ang isa pa nilang player para makompensate naman ang Phoenix. Maraming mga fans ng SMB ang nagsasabi na mas bagay si Jason Perkins dito sa San Miguel kaysa kay Wright, pero kung ibibigay nila si Terence Romeo, kailangan din siguro ng San Miguel Beer ng isa pang scorer para naman makatulong dito kay CJ Perez at sa iba pa nilang players. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, kinakailangan din nila si Terence Romeo pandagdag din na scoring para naman makatandem itong si Stanley Pringle at ni L.A. Tenorio. Pero sa ngayon, hindi pa sigurado itong trade na to at ito isa palang proposal dahil siyempre magdedepende yan doon sa magiging takbo ng negosasyon. Ang Phoenix Fuel Masters kasi ay isang independent team kaya hindi yan papayag ng mga palugi-lugi na trades katulad ng Northport, Terra Firma at ng Blackwater. Pero sa ngayon, mukhang mapipilitan ng Phoenix na i-trade either ito si Matthew Wright o si Jason Perkins dahil mukhang hindi na raw sila masaya doon sa kupunan ni Coach Topex Robinson. Sa panig naman ng San Miguel Beer at ng Barangay Ginebra, parehong determinado ang mga teams na yan na magpalakas pa. At yan ang dahilan kung bakit itong si Terence Romeo ay gustong mapunta ng management sa Barangay Ginebra para magka-scoring at si Matthew Wright naman ay idadagdag sa San Miguel Beer para kung off-night itong si Marcio Lassiter ay meron pa silang scorer na maaasahan. Kaya tignan natin kung papayag yan ang Phoenix. Hindi lang Barangay Ginebra at San Miguel Beer ang nagpapalakas dahil ngayon pati Magnolia Pambansang Manok ay gusto na rin daw palakasin ni Al Francis Chua at ni Ramon Ang. Ang latest report, mukhang itutuloy na talaga itong trade kay Greg Stotter papunta sa Magnolia. Pagkatapos ibigay si Vic Manuel sa San Miguel Beer at itong si Sydney Umubere sa Barangay Ginebra, si Slaughter naman daw ang baka ibigay ng Northport Batangas dito sa Magnolia Pambansang Manok at ang kapalit daw si Jackson Corpus, Russell Escoto at 2 first round picks. May mga magsasabi siguro na baka hindi balanse yung trade pero ganyan naman talaga Northport at yung iba pang farm teams na talagang hindi balanse yung mga trade at inaaprubahan naman ng PBA. Sa ngayon, may posibilidad din na baka kung hindi available ito si Slaughter o kung tanggihan ng PBA Trade Committee ay baka si Troy Reich naman ang kunin ng Magnolia Hotshots. Pero maliwanag dito, ang Northport ay hindi pa tapos sa mga trade at ang malamang na maging susunod na partner nga nila sa transaksyon na yan ay ang Magnolia. At most likely si Slaughter talaga ang gustong makuha ni Coach Chito Victolero dahil nakita naman natin maganda performance niya dito sa nakaraang conference at malaki may itulong yan dito lalo na kung magiging tandem sila nito si Ian Sanggalang. Of course, ito si Corpus nakatulong din niya sa Magnolia pero syempre iba pa rin kung meron kang Greg Slaughter at okay na siguro sa Hotshots na ipamigay nila yung kanilang mga first round picks para makuha ang big man na matagal na nilang inaasam. Sa ngayon, ang Magnolia Pambansang Manok ay wala pang comment pero malamang handa na talaga sila na pakawalan ito si Corpus at itong si Escoto na hindi naman ginagamit para makuha ito si Slaughter. Si Slaughter of course, maraming mga fans ang naniniwala na hindi naman yan talaga magtataga sa Northport Batangas at eventually ay mapupunta rin sa SMC. May posibilidad kasi dating report na ito si Slaughter baka bumalik sa Barangay Ginebra at nandyan pa rin yung posibilidad na yan. Pero sa ngayon, mukhang nakakalamang ang Magnolia doon sa pag-asa na makuha ang serbisyo ng 7-footer. Niluwagan na ng PBA ang rules para sa eligibility ng mga field foreigners. Dati napakaraming dokumento ang kailangan pero ngayon kung meron kang legitimate na passport ay pwede ka na maglaro sa PBA at may patunay na ikaw ay Filipino foreigner. Ibig sabihin, itong sila Brandon Rosser, Taylor Statham, Jeremiah Gray at yung iba pa ay pwede na mag-apply ngayon sa rookie draft at pwede na silang maglaro sa liga. Ang isa pang binago ng PBA, yung rule na 5 foreigner sa bawat team. Ibig sabihin, kung may 5 kang field foreigner, ngayon 7 na pwede. So katulad ng Alaska Aces na mayroong 6 na PhilAm, ibig sabihin, hindi na nila kailangan i-trade yung mga players na yan. Kaya magandang balita yan para doon sa maraming teams na nag-request na yan matagal na sa liga. Hindi naman diretsahang sinabi ni Commissioner Willie Marcial,
Pero maliwanag na ang ginawang ito ng PBA at ng Board of Governors nila ay para i-counter yung nangyayari sa Japan, South Korea at sa Taiwan na palagi na nag-o-offer ngayon ng oportunidad para sa mga players natin. Ibig sabihin, kung yung mga players natin ay nagpupunta na sa ibang bansa, dapat naman maengganyo din sila yung mga field foreigners na maglaro din dito sa PBA. At yan ang dahilan kung bakit niluwagan na nila ang requirements. Dahil dito, asahan natin na maraming field foreigners ang mag-a-apply sa susunod na draft. At iyan ang pangkontra ng PBA dahil nga doon sa posibilidad na marami doon sa mga rookies at mga college players na mag-a-apply ay magpupunta sa Japan. Ibig sabihin din yan, kailangan mag-step up yung iba nating mga players dahil marami na ang sasali dito sa PBA. At yan ang isang ginawa ng PBA para masiguro na magsusurvive sila dito sa challenge na ginagawa ng Japan, South Korea at ng iba pang liga. Sa ngayon, nag-express ng satisfaction o pagkakatuwa yung mga field foreigners na matagal na nag-a-apply katulad ni Stateham dahil dito sa ginawa ng PBA. Kaya tignan natin kung ano pang magiging further developments tungkol dito. Sa ngayon, habang ang tatlong SMC teams, ang San Miguel, Ginebra at Magnolia, ay kaliwat kanan na pinaplanong trade, tahimik muna ang kampo ni Coach Chot Reyes at TNT Tropang Giga. Pero hindi ibig niya sabihin na sila ay hindi nagagawa ng trade. Dahil titignan din muna ni Coach Chot kung ano pang malalaking transactions ang gagawin ni Al Francis Chua at kung kinakailangan ay gagalaw din sila. Siyempre dahil kagagaling lamang sa kampyonato, ayaw ni Reyes na galawin yung kanyang koponan dahil baka masira ang chemistry nila. Ganun pa man, alam din ng TNT coach na kinakailangan din nilang magpalakas para makontra itong San Miguel, Ginebra at Magnolia lalo na kung meron silang gagawin na malaking move. Kaya on standby na ngayon yung management ng TNT at nakahanda na gumawa ng mga trade moves kung sakasakali. Sa ngayon mukhang nakafocus yung management ng MVP group dito sa NLEX at titignan nila kung anong paraan para mapalakas ito. Dahil sa ngayon, itong Meralco at TNT ay mukhang solid na yung line-up. Pero syempre, sinabi ng mga insiders na ang TNT ay hindi naman nagpapakampante at kung kinakailangan nila na mag-trade para makakuha ng mga players na pantatapat sa tatlong SMC teams ay gagawin din nila. Sa ngayon kasi, mukhang nakafocus ang atensyon ni Coach Chot Reyes dito sa second conference dahil mukhang very impressive daw yung nakuha nilang import at makokomplement nito ang laro ni Mikey Williams. Kaya sa ngayon, sa tingin daw ni Coach Chot ay hindi pa nila kinakailangan gumawa ng malalaking trade. Ganun pa man, ang management ng TNT Tropang Giga ay pinagmamastang mabuti ang gagawin ng SMC at siyempre, ang Blackwater naman ay nandyan lagi para sa kanila kung kinakailangan nilang kumuha ng isang draft pick dito sa darating na season dahil niluwagan na nga yung roots sa mga field foreigners. So kung mayroong magandang prospect na makita dyan ng TNT, ay gagawa sila ng paraan para makuha ito at talo mapalakas yung kanilang lineup. Shout out sa Renz Altamera family, Edwin Dubivar, Alvin Restua family, Rico Olarte, Gian, Luis, Alfred, Nash, AJ at Butchoy, Mark Luis Mapalo, Jason Mendoza, Oliveros family, Ronald Berbosidad, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Lenod Ojeatans, Andrew Anyosa, Luñasa family, RL Pinoy, Joshua Giray, Patrick Unabia, Jordan at John Ray Dimalanta, JJ Sibum, Leo Goping Talavera, Santillana family, Jose Juntilla, Dexter Domer, John Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon family, RG Bueno, Raven Banyes at Judy Villarosa.